Magandang umaga mga ka-Nurse Line News. Narito po ang pangunahing balita ngayong araw. Para sa ating unang ulat, isang insidente ng pag-agaw ng Certificate of Candidacy ang naganap sa Mamaylan City, Negros Occidental. Para sa iba pang detalye, narito si Vanessa. Isang nakakagulat na pangyayari ang nasaksihan sa video na naganap noong October 8, 2024 sa Camaleki, Mamaylan City. Si Engineer Vicente Innova, isang mayoral aspirant, ay naghahanda na sana na magsumite ng kanyang Certificate of Candidacy nang biglang agawin ng isang lalaki ang folder na naglalaman ng mahalagang dokumento. Ayon kay Innova, pumasok ako sa gate ng Camaleki compound, may bigla na lang umagaw sa aking hinahawakang green folder. Sa gulat ko, inattempt ko siyang sunggaban. Nakasuot ng dark shirt at cap ang snatcher at tumakas ito kasama ang isa pang lalaki matapos ang saglit na komosyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa Maraming salamat Vanessa. Mula sa Himamaylan, dumako naman tayo sa South China Sea kung saan nagkaroon ng bagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng isang barko ng Philippine Coast Guard at ng Chinese Coast Guard sa South China Sea noong March 5, 2024. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasira ang isa sa kanilang mga barko matapos na tinatawag ng dangerous maneuver ng Chinese vessel. Sa isang pag-uulat, 4 na tripulante ang nasugatan matapos ng tamaan ng water cannon mula sa barko ng China. Ang insidente ay naganap habang nag-escort at 2 civilian vessel ang mga barko ng Pilipinas nang dadala ng supply para sa grounded warship ng bansa sa Southern Tomasyo. Nagbigay ng pahayag ang China. Sinasabing iligal na pumasok ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Patuloy ang matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ukol sa mga isyu ng soberanya sa South China Sea. Maraming salamat. At sa ating huling balita, isang global IT outage ang nagdulot ng malawakang epekto sa negosyo at pamahalaan sa buong mundo. Noong Hulyo 2024, nagkaroon ng isa sa pinakamalaking IT outage sa kasaysayan na nakaapekto sa 8.5 milyong Microsoft Windows devices sa buong mundo. Ang outage ay sanhi ng isang flood update mula sa CrowdStrike, isang global cybersecurity company. Ayon sa mga ulat, ang malfunction ay nagresulta sa pagka-disable ng ilang computer systems na ginagamit sa airlines, bangko, at healthcare providers. Ang inisyal na pinsala ay tinatayang aabot sa 1 bilyon. 3 araw matapos ang insidente, unti-unti nang bumabalik sa normalang operasyon ng mga apektadong device. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa kahalagahan ng cyber resilience sa panahon ng digitalization. At iyan po ang mga balitang tampok ngayong araw dito sa Nurse Line News. Maraming salamat sa inyong pagtutok.